Hallelujah, praise the Lord. Tayo manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa matamis na presensya. Salamat po sa paglangis sa mga pagawitan, sa mga patutuo, sa mga gawitin ng Children's Choir, Roots Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa gawitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa magbibigay. Salamat sa mga anak matatapat, sa pagkarang salita, malapin ko magpala, sa ganang nakila ko magawa, umasalam ako sa inyo, sa unang dalangin namin yung galang mga pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word, at ang sinasaway lahat gaw ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Demons and Philippine downs opposing his spirit. I command you in Jesus' name. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and thanksgiving only to our Lord Jesus Christ. We give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida and dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. Greetings to the beloved children. Binabati ko rin po lahat ating mga beloved preachers, co-workers, mga webcast viewers, instrumentalist singers. Ganun din po sa beloved in-laws, natin beloved Mr. Pogs. Nabati ko po sila. Katisya po. Sa inyong lahat, tinamahal ating mga beloved brethren and visitors. Kindly read Isaiah chapter 55, verse 11. Isaiah 55, talatang 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. Amen. The word of God in our mouths. That is our topic for today. The words of God in our mouths. Ang salita ng Diyos sa ating bibig. Alam niyo na mahal, yung salita ng Diyos na galing sa kanyang bibig na isulat sa banal na kasulatan. Itong banal na kasulatan, this is the perfect word of God. Salita ng Diyos talaga ito. Galing mismo yan sa mahal na Panginoon. Binanggit mismo ng Diyos, isinulat ng mga propeta, isinulat ng mga apostol. Pero yung salita na yan, pag binanggit ang salita ng Diyos, pareho din. Pag binanggit ang salita ng Diyos ng mga anak ng Diyos, parang Diyos din ang salita. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. Yung salita ng Diyos na lubos sa kanyang bibig, hindi po yan babalik sa kanya na walang bunga. Pag binanggit natin salita ng Diyos, kung anong sinasabi doon, mangyayari. Amen? And it shall accomplish
that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Pero bago natin ituloy yan, pakibasa mo na. Psalms 103 verse 20. Psalms 103, ang talata ay 20. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Bless the Lord, ye his angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Yung mga anghel pala manapay noon, yan ang tagapagganap ng salita ng Diyos. Hearkening unto the voice of the word of God. Sabi sa Hebrews 1:4-10, mamaya, pakiprepare yun. Hebreo 1:14, yung mga anghel, pinadala ng Diyos, pagbantay ng mga tagapagmana ng kaligtasan. Amen? Para gumalap sa salita ng Diyos sa ikabubuti ng mga tagapagmana ng kaligtasan. Basahin mo na natin. Naman, isulat ninyo yan dahil malaking pakinabang po sa inyo yan. Hebreo 1:14. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gumamana ng kaligtasan. Amen. Yan po, yung mga anghel, hindi ba nga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Mga anghel kasi, espiritu yan. Spirit beings. The angels are spirit beings. Pinadala ng Diyos yan upang magsipanglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan. Sino ba mga magmamana ng kaligtasan? Sino ba? Ang mga Christians, ang mga mananampalataya ng Ebanghelyo. Palapakan natin, Panginoon. Amen? So may mga anghel talaga. Yung talaga ang tagapagbantay natin. Sila yung taga-execute ng salita ng Diyos. Pabalikan natin 103 verse 20 ng awit. Pakibalikan niya. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Nakikinig pala yung mga anghel sa tinig ng salita ng Diyos. Ang tanong, paano magkakaroon ng tinig ng salita ng Diyos? Magkakaroon ng tinig yan pag anak ng Diyos ay binabanggit yung salita ng Diyos. Palapakan natin, malapit, amen? The angels of God, the mighty angels, are hearkening unto the voice of His word. The angels hearken to the voice of the word of God. Kaya yung salita ng Diyos dapat babanggitin natin, palapakan natin, Panginoon, babanggitin mo. Anong gusto mo mangyari? Dapat talaga alam natin ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Kasi ang anghel ng Diyos na pinadala para mag-execute ng ayon sa ating kapakinabangan, kikilos lamang yan pag narinig niya ang salita ng Diyos. Galing sa bibig ng mga anak ng Diyos. Amen? Hindi na po magsasalita ang Diyos, marinig mo galing sa langit. Hindi na. Para utusan yung mga anghel, hindi na. Kung babasahin mo ba ng sulatan, hindi na ang Diyos magsasalita
Alam na ng mga anghel ang salita ng Diyos. Ang inihintay lamang nila, banggitin ng mga anak ng Diyos. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Kaya dapat busy tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Mag-memorize sa salita ng Diyos. Dahil sa panahon ng pangailangan natin, pag binanggit mo yan, doon lamang gagalaw yung mga anghel ng ating Panginoon. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Napakalino. The angels of God are hearkening unto the voice of His Word. Magkakaroon lamang ng boses ang salita ng Diyos pag binabanggit natin. Pinatuto ko ngayon doon sa anniversary sa 5th anniversary sa Kaingin. Outreach po natin. Last Saturday pa yata yun. Nakaraan pang Sabado. May Kristiyanong matindi yung kayang sakit. Dying, isang Kristiyano. Nasa ospital. Nakita nung isang pastor, dying na siya, hindi na siya makapagsalita. May dalawang anghel, may anghel na napakalaki doon sa kanyang sa bed, sa kanyang higaan doon sa ospital. May anghel na nakabantay. Pero walang ginagawa yung anghel. Nakatingin lang doon sa may sakit. Nagtanong yung pastor, Panginoon, bakit hindi tulungan yung may sakit ng anghel na nagbabantay sa kanya? Kasi lahat tayo, mayroon tayo mga guardian angels. Amen ba? Ilamahan? Mayroon tayo dyan. Kababasa lang natin kanina sa Hebrews 1:14. Mayroon tayo mga guardian angels. Bakit di? Sabi niya, na-vision niya, bakit yung anghel doon hindi gumagalaw? Samantala, dying na yung may sakit. Anong sabi na malapit sa kanya? Kasi walang binabanggit yung may sakit. Tama? Wala raw siyang binabanggit. Yung may sakit, wala raw binabanggit. Kasi yung anghel, wala rin ginagawa. Kailangan yung may sakit magbanggit ang salita ng Diyos ayon sa kanyang pangailangan para kumilos yung pinadala ng Diyos. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Ang linaw. Psalms 103, verse 20. Isulat nyo yan. I-memorize nyo yan. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya. Ninyo makaparihan sa kalakasan. Yung mga anghel, malalakas yan. Matindi ang kapangyarihan yan. Pero, hindi ang gagalaw hanggat hindi lumalabas sa bibig natin ang salita ng Diyos. Yan ang sinabi. Most of the time, gagalaw lamang yan pag ang anak ng Diyos magbabanggit ng salita ng Diyos. Ayon sa kanya sitwasyon, ayon sa pangailangan mo. Malalakas yan. Kahit gaano pa kadaming mga masamang tao, hindi ka dapat matakot. Banggitin mo lang ang salita ng Diyos. Wala yan. Hindi yan magtatagumpay. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Halimbawa, maraming lulusob sa atin. Halimbawa, hindi pa nag-rapture, nakakagulo na. Halimbawa lang. Maraming lulusob sa atin. Mga Kristiyano, usigin talaga tayo. Sabi naman ng sulatan, when the Antichrist reigns, pag naghari ng Antichrist, pag nandito pa tayo, lulusubin tayo. Oo, usigin tayo. They want to kill us. Gusto na tayong patayin. Anong panlaban mo? Darating na yung mga lulusob sa atin. Halimbawa, sasaktan tayo, babarilin tayo.
Alam mo ang word of God, pag binanggit mo, Isaiah 54:17, no weapon that is formed against me shall prosper. Pag binanggit mo yan, kilos sa kanyang anghel. Wala yan, burado agad yan, yung mga masamang tao. Isang espada lang, isang anghel lang yan. Lahat yan, walang magagawa. Tumba lahat yan sa pangalan ni Jesus. Palapakan natin, malapay noon, amen? Kaya most of the time, kikilos ang mga anghel ng Diyos sa panahon ng kagipitan pag alam natin yung salita ng Diyos. Because the angels of God hearken unto the voice of His Word. The voice of His Word. Yung boses ng kaya, may boses ba itong salita ng Diyos? May boses ba? No. Nakasulat lang yan. Walang boses yan. Pero pag binanggit mo, yun na yung boses. Parang Diyos na rin nagbanggit. Palapakan natin, malapayan ako na yun. Ganyan yung authority na binigay sa atin ng ating malapayan. Although, very powerful talaga yung pagbanggit mo sa pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord. Very powerful yun. Pero, dapat babanggitin mo rin yung words of God. Very powerful yan. Pareho yan. Very powerful. Words of God. Ibalikan natin yung patotoo. Nabivision kasi nung pastor, yung Christian nasa hospital. Yung anghel walang ginagawa. Pero dying siya. Sabi niya, sana magsalita. In the spirit, nanalangin sa malapit noon. Bulungan mo yung kapatiran namin na nakaratay sa hospital dying. Hindi halos sino kapagsalita. Bulungan mo. Anong dapat sabihin? Binulungan niya kasi sa prayer, binulungan ng Holy Spirit. Ang binanggit itong may sakit. Pabulong na lang kasi dying na nga siya. Sabi niya, ang binanggit niya, by His stripes I am healed. Sa magitan na kanyang mga latay, ako'y pinagaling. Yun lang ang binanggit. Yung anghel, biglang gumalaw, yung espada, hiniwa yung katawan, inalis yung mga sakit, mamaya-maya, biglang bumangon yung may sakit. Tingnan mo. Totoo man ang sulatan, ang mga anghel ng Diyos nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Nakikinig sa tinig. Paano magkakaroon ng tinig ng salita ng Diyos? Pag binanggit ng anak ng Diyos. Palapakan natin, malapay noon, amen? Kaya huwag ka talaga magsawa sa pagbanggit ng salita ng Diyos. Ulit-ulitin mo palagi ang pagbanggit ng salita ng Diyos kasi may power yan. The angels are following the words of God in the mouth of the children of God. Psalms 107 verse 20. Can you read? Mga awit, Kapitulo 107, ang talata ay 20. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. (107 verse 20). He sent His word and healed them and delivered them forth from their destruction. Sino mo? Isinugo ng Diyos ang kanyang salita at pinagaling sila at iligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Isinugo. Pag isinugo, mayroong pinadala ang Diyos. Pag isinugo, mayroong ipadala para dalhin yung kagalingan mo. Yung pagpapala mo, dalhin. Sino magdadala? Yung mga anghel ng Diyos. Pinadala ang salita. Nasa atin naman salita ng Diyos, nasa atin na. Nandito na, pinadala na, tapos ng salita ng Diyos, babanggitin na lang natin. Palapakan natin, malapayan noon, amen? Imbis na negatibo ang babanggitin natin, imbis na mga walang kabuluhang istorya, mga panlilibak o ano pa man, hindi na yon.
ang banggitin natin, salita ng Diyos. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Buhay ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Pag binabanggit natin, magaganap yung saan niya plano. Anong sinabi niya, magaganap. Pag binanggit ang anak ng Diyos, ang salita ng Diyos. Amen? Nakita ko, subok ko na yan. Diba? Meron akong kailangan. Wala akong hawak na finances. Binanggit ko lang, my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. At ang Diyos magsusupply ng aking kailangan ayon sa kalwalhatian ni Kristo Jesus. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Kailangan talaga meron tayong alam na salita ng Diyos. Hindi pwedeng wala. Kasi sandata ang salita ng Diyos. Wala akong hawak. Himala, biglang may ginamit. Inabot sa akin yung pagpapala. Malapakan natin, malapakan. Amen? Ganon yan. Ang malapelon, kikilos yan through His ministers, through His angels, for our own benefits. Para sa ating kapakinabangan. So, faith is not silent, minamahal. Ang pananampalataya po ay hindi po tahimik. Kailangan ang pananampalataya ay nagsasalita. May binabanggit tayo. If you have faith, you must speak your faith. Anong gusto mo mangyari? Sabihin mo, hindi lang pwede sa puso mo yung pananampalataya mo. Yung ano na sa puso mo, banggitin mo. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Romans 10:9. Pakibasa. Romans 10:9. Mga taga-Roma, Gis, talatang 9. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, ay sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Amen. Yeah. Sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon. Sige mo sa bibig, may bibig talaga. May salita talaga lalabas sa ating bibig. Pag ipapahayag natin si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. 10, sa 10. Pakidiretso sa verse 10. Yung mga ano natin dyan. Verse 10. Ay, mabilis tayo. Kailan mabilis? Para yung oras natin din nasasayang. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa magitan ng bibig ang papapahayag sa ikalaligtas. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. You know, kailangan talaga magsalita tayo. Hindi pwedeng tahimik. Amen ba? Inamahal? Hindi pwedeng tahimik. You speak with boldness. Magsalita ka na mayroong boldness. Hindi takot. May boldness. Hindi ko alam sa Tagalog yung boldness. May otoridad na pagsasalita. Palapakan natin, Panginoon. Amen? You speak with boldness. Di ba yung pinatuto ko sa inyo? Buddy L.D. Jimenez, kasama namin nung araw na worker. Tagal na. Hinold up doon sa Novaliches. Nakasakay sa Pascual Liner, yung bus. Pascual Liner. Nandiyan pa rin hanggang ngayon. Nung araw, hindi pa yan ma-air condition. Siksikan, nakahawak sa
bakal kasi nga puno yung bus. May tumutok sa kanya. Hold upper. Habang nakasiksikan ilabas mo yung wallet mo at saka yung relo mo. Tanggalin mo. Si Buddy Elde, kulang sa prayer, natakot. Nanginig. Anong sabi niya? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Takot na takot. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng ulapin, ano binubulong mo dyan? Bigay mo na! Tingnan mo, walang power. You speak with boldness. Sumigaw ka, hallelujah, praise the Lord. Ulapin, be frozen in Jesus' name. Ganyan. You speak with boldness. Walang takot. Sigurado, kikilos ang ating malapinon. Papadala niyo yung mga anghel. Yung anghel mo na nagbabantay sa'yo, biglang gagalaw yan. Wala yan. Okay na ba? Yung mga pastor, pa nag-rebuke ng bagyo, narinig niyo man paano mag-rebuke ng mga pastor, di ba? Hindi basta-basta yung power, authority, yung salita na binibitawan. Sa TV, yung panahon ni Saddam Hussein, Channel 4. Nung pinalipad na yung mga missiles ni Saddam Hussein. Ano sabi mo na, Pastor? Missiles be suspended in the air! Be suspended in the air! Masalita ka na. Missile be suspended in the air. Wala mayayari dyan. It's authority, you speak! Ano nangyari? Nakita yung mga missile ng CNN News, hindi bumagsak, nakalutang lang doon sa lapa, hindi sumabog. Ganyan. Speak the word of God. Pag matuwid kang Kristiyano, pag binanggit mo, anong banggitin mo, yan ay mangyayari. If you speak with boldness. Diba? Salitaan mo na mayroong otoridad, mangyayari. Yan ang sinasakay ng topic natin, the word of God in our mouths. Salita ng Diyos sa ating bibig. Bibig natin, ang malapilon, nilikha niya lahat ng mundo sa magitan lamang ng salita. Salita lahat. Amen? Ang ating word ay very powerful. Magsalita ka, habang naggumagawa ka, habang nagtatrabaho ka, mayroon kang salita ng Diyos na memorize, banggitin lang, banggitin. Kahit na pabulong lang, kasi word of God yan, may power yan. O kaya, you speak with boldness kung kailangan talaga. Ulit-ulitin mo yung salita ng Diyos. May power yan. Mangyayari at mangyayari. Kahit ano ang banggitin mo, mangyayari at mangyayari. Amen? Gusto mo ng pagpapala, banggitin mo palagi. Deuteronomy 8:10, yun ang banggitin mo. Gusto mo pagpapala. Ang linaw na balang kasulatan, hindi natin ginagamit. Minsan, hingi tayo ng hingi, iyak tayo ng iyak, malapilon, pagpalain mo, wala masama doon. Pero mayroong power na binigay ng Diyos. Palapakan natin malapilon, amen? Wala masama. If you are begging to the Lord, there's nothing wrong. Pero dapat gamitan mo ng otoridad para mabilis darating sa'yo. Kasi ang tawag dyan, spiritual law. Spiritual na batas ng Diyos yan. Pag ginamit mo yan, magaganap at magaganap yan. Sabi na binasa natin kanina, ang aking salita, alam mo ba sa aking bibig, hindi babalik sa akin na walang bunga. Kung ano raw ang sinabi niya, yun ay magaganap. Makibasa yun. Yung
Deuteronomy chapter 8, verse 18. Lahat ng gusto ng papapala, taas ang kamay, minamahal. Banggitin nyo yan araw-araw. Mahaba na siguro yan ng isang taon, kung hindi mangyari yun. Mahaba na isang taon. Madalas kasi tayo, mamadali tayo eh. Banggitin mo, gusto mo agad. Nandyan. Pwede yun. Pero mayroon tayo na matagal. Sinusubukan ka kung mananangan ka sa kanyang salita. Malapakan natin, malapakan na amen? Deuteronomy chapter 8, verse 18. Deuteronomio 8, talatang 18. Kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Amen. Isulat nyo yan, i-memorize nyo yan. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Palapakan natin, malapay, no? Ayaw ang Diyos na, ang mga anak ng Diyos naghihirap, ayaw niya. You have given the wealth. Palakpakan natin na binigyan ka ng kapangyarihan para magkamal ng kayamanan. Hindi mo ginagamit. Sa palang para hindi mo ginagamit, you are not speaking the word of God. Paano mo gagamitin yan? Di banggitin mo. Kung hindi mo memorize, basahin mo. Malapay noon. I-personalize mo yan. Binigyan mo pala ako ng kapangyarihan magkaroon ng kayamanan. Thank you, Lord. The Lord has given me power to get wealth. Banggitin mo. After 1 week, mahirap ka pa din. Tuloy mo lang. After 3 months, mahirap ka pa din. Ituloy mo lang. Isang araw, magaganap yan. Dahil ang salita ng Diyos, hindi babalik na walang bunga. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Palapakan natin, malapay noon. Hallelujah! Mamaya, mababasa natin, sino tayo sa harapan ng Diyos. Dapat alam natin, who are we in the eyes of God? Kasi ang sinasabi ng kaaway, wala ka. Wala, ganito ka lang. Wala ka. Wala ka magagawa. Wala kang resources. Wala ka. Nako, daya yan. God can create something out of nothing. Gaya niyo gumawa. Galing sa wala. Basta ayon sa kanyang salita. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Maraming daya ang kaaway sa atin. Kasi hindi tayo nakatutok sa Word of God. The Word of God is our mighty weapon. Pinakamakapangyarihang sandata ang salita ng Diyos. Laban sa sakit, laban sa masamang tao, laban sa mga antikristo, laban sa karamdaman, laban sa kabihirapan. Ang sandata mo, salita ng Diyos. Tagumpay lahat yan. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan o. Banggitin mo yung araw-araw. Inyong alalahanin ang Panginoon ng Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ko ng kayamanan. Binigyan ako ng Panginoon ng kapangyarihan upang magkaroon ko ng kayamanan. Banggitin mo. The Lord has given me power to get wealth. The Lord has given me power to get wealth. That He may establish His covenant. Upang pagtibay ng kanyang tipan sa kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Ano yung tipan na isinumpa ng Diyos? Sa mga magulang ni Israel, magulang ng Israelita kasi kinakausap yan eh. Pero sa ating panahon, hindi na babago ang prinsipyo yan. We are the modern Israelite. Palapakan natin, malapayan. Amen? If you are a believer of the gospel, then you are the seed of Abraham. Sabi ng Biblia. Pag manampalataya ng Ebanghelyo, angkan ka, lahi ka ni Abraham. Sino ba si Abraham? Hudyo ba si Abraham? Israelite ba? Israelite. Pero pag sa physical, hindi tayo Israelite.
pinanampalataya sa gospel, spiritually, tayo'y Israelites. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Hindi na natin basahin. Baka gabihin tayo. Nabasa na natin dati yan. If you are a believer of the gospel, then you are the seed of Abraham. Sabi naman sa sulatan. O isa lang, Galatians 3:13, basahin natin. Pero maraming kasama yan. 3:13 and 4:10, tayo pala ay tagapagmana ng pagpapala ni Abraham. Galatia 3:13. Ito naman, yung Deuteronomy 8:10, isulat yun yan, i-memorize yun yan. Then i-personalize mo. Gayon ang paggamit ng salita ng Diyos. I-personalize mo, banggitin mo para sa iyong sarili. The Lord has given me power to get well, that He may establish His covenant. Binigyan ako ng kaparihan ng mahal na Panginoon upang magkaroon ng kayamanan. Banggitin mo, Lord, binigyan mo ng kaparihan. Binigyan ako ng kaparihan. I receive the authority. I receive the power. Repeat it over and over again. Magugulat ka. Hindi ka na buntot. Hindi ka na kahos. Ikaw ay pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa. Galatia 3:13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sige. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Tinubos tayo ng ating malapino sa sumpa ng kautusan nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. So alam naman natin ang sumpa ng kautusan. Isa dyan, kahirapan. Isa yan sa sumpa ng kautusan. So, wala na tayo doon. Tinubos na tayo. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So meaning, yung sumpa natin wala na dahil inako na ng ating malapinon. Nung siya ipinako, yung sumpa natin, lahat ng negatibo sa atin, inako niya. Siya na ang nagtiis noon. Tinubos na tayo. Kaya wala na tayo dapat sa kahirapan. Palapakan natin malapinon. Amen. 14. Upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapahal ni Abraham na kay Kristo Jesus. Upang sa magitan ng panampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Hudyo ba tayo o hentil? Hentil. Si Abraham, Hudyo. Pero, pag naniwala ka sa gospel, sabi ng Biblia, niwala tayo sa Ebanghelyo, ang papawala ni Abraham ay makukuha rin natin dahil sa ating malapasok Kristo. Palakpakan natin ang malapay. Anong papapala ni Abraham? 3. Binasa natin nung araw yun. Si Abraham ay maraming ginto, maraming pilak, maraming lahat ng papapala. Spiritual, material, physical. Nasa kanya lahat. Kay Abraham. Panahon na para kunin ang mga anak ng Diyos. Paano makukuha? Speak the word of God over and over again. Malapahan natin, malapahan. Amen ba? I-personalize natin yan. Malapinon, ang papapala Abraham ay sa akin na pala. Akin na. Dahil ako ay naniwala sa gospel. Upang sa magitan ng panampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Diba? Ano pangako ng Espiritu Santo? Victory. The fruit of the Spirit. Nasa iyo lahat. Then, protection, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, if you believe the gospel, then you are sealed with the Holy Spirit of promise. Okay na ba? Pag niniwala ka sa gospel, sinilyuhan ka na ng banal na Espiritu. Efeso 1:13. Kasi sinabi dyan, if you're a believer ng gospel, pinagpala ka na sa material at pinagpala ka pa sa spiritual. Pinangakuan ka na sa iyo yung pangako ng Espiritu Santo. Anong pangako ng Espiritu Santo? Paano? Nasa atin na ba ang Espiritu Santo? Nasa atin na. Nakasulat. Efeso 1:13. Na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan,
ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Tinatakan na ba tayo? Nung araw na naniwala tayo sa gospel, sa araw na yun, nung tinanggap natin Panginoon, dahil naniwala tayo sa gospel, tinatakan na tayo agad ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Ganun yan. Malalim yan. I-expound natin sa sunod. Kasi iba, maraming tatanong sa akin eh. Ito, ano ba? Mayroon na ba ako Espiritu Santo? Ganito na. Ganito ba? Bakit sila ganun ang nangyayari? Bakit ako hindi? Sasagutin niya na ba ng sulatan? Next Sunday. Pero for the meantime, if you believe the gospel, that very moment that you believe the gospel, you are already sealed with the Holy Spirit. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Sinabi ko, na sa Kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na iyong kaligtasan, na nasa Kanya rin naman, mula lang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. We are the believer of the gospel. We became heir of the blessings of Abraham. The blessing of Abraham are physical, material, spiritual. Then, spiritual then. We are sealed with the Holy Spirit of promise. Bakit tayo tinatakan? Para sa araw ng kaligtasan, ligtas ka. Pagbalik mo na Panginoon, kasama ka. Di ba? Pag hindi pumalik mo na Panginoon, yung mga Kristiyano na natulog na, namatay na, ibabangon muli. Bakit? Tinatakan ng banal na Espiritu. Yung mga naniniwala sa gospel, ibabangon muli para itapon sa kadagdagang apoy. Pero sa inyo, naniniwala ng gospel sa atin, pag namatay, ibabangon muli kasi may tanda para dalhin sa piling ng ating malapay. Ganun po yan. Ganun sinasabi ng banal na sulatan. Kaya pinagpala tayo, minamahal, we are already sealed with the Holy Spirit. Kailan ka naligtas? Iba naligtas 1983, 1990. Sa araw na yun, naniniwala ka sa pangalan ng mga pastor at tinanggap mong Ebanghelyo, naniwala ka, you're baptized in the name of Jesus Christ. You are already sealed with the Holy Spirit. Malapakan natin, Panginoon. Amen? I-expound natin mabuti yan next Sunday. Kasi maraming tatanong, bakit iba ganito, bakit ako wala? Hindi. I-explain natin mabuti. Kasi masyado mahaba yan. Pero for the meantime, rest assured, you are already sealed with the Holy Spirit of promise. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Ephesians chapter 1 verse 3. Can you read? Episo Kapitulo 1, ang talata ay 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin na bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Amen. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong ginagamit ng mga nagtuturo ng Trinity. O, tinan mo, yung Ama pala ay, yung Diyos pala ay Ama ng Panginoong Jesucristo. Magbasa kayo mabuti, kayo nagtuturo ng Trinity. Makapal kasi ang Biblia. Amen ba? Mahal. Ang mahal na Jesucristo bilang tao, tumatawag talaga sa Ama. Yung Diyos Ama, yun talaga ang kanyang tinatawagan. Bilang tao yon. Pero bilang Diyos, siya yung Ama. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Isaiah chapter 9 verse 6. Jesus Christ is God the Father. Revelation chapter 1 verse 8. Jesus Christ is the Almighty God. Kung dito ka lang tututok, study the Word of God as a whole bago ka mag-interpret. Para hindi ka magkamali. Ang tinutukoy dyan, kaya Manso Kristo ay Ama niya kasi tao nga siya. Pero kung gagamitan kayo pagka-Diyos, siya mismo yung Ama. Ang linaw sa Banal na Sulatan. Ayan, dinaanan natin. Na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu
sa sangkalangitan kay Kristo. Sa English. Blessed be the God and Father, our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Pinagpala daw tayong spiritual blessings. Pinagpala daw tayo sa lahat ng spiritual blessing. Pinagpala daw tayo. Ano ibig sabihin ng blessings in heavenly places? Ano yun? Ano yung tinutukoy na all spiritual blessings? Ano yung tinutukoy? Una, atin na ang pagtutubos. Tinubos na tayo. Isa yan sa pagpapala, spiritual blessings. Amen? Tinubos na tayo. Ginawa na tayong matuwid. Ayan, righteous na tayo. Ikatatlo, ang kagalingan atin na. Ang kapayapaan atin na. Kagalakan atin na. Otoridad atin na. Tagumpay atin na. Abundance atin na. Yan po tinutukoy na spiritual blessings in heavenly places. Abundance, victory, righteousness, redemption, peace, joy, authority. Binigay na sa atin. Pero some Christians are not aware of the spiritual blessings that God has given to them. Dapat aware ka. Dapat alam mo yung binigay sa'yo. You have given the authority, the abundance, the peace, the healing, righteousness, redemption. Yan ibig sabihin. Panapagan natin, malapayanon. Amen? O tuloy natin, ako na lang. Efeso 2:6. Ano sabi dyan? Sa 6, sa 2. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Pinaupo na raw tayo. Pag naniwala tayo sa gospel, nandito sa katotohanan, ibinangon niya tayo, kalakip niya, at kasama niya nakaupo doon sa kanyang trono, sa kalangitan. Nakuha niyo ba? Naman? Intindihan po ba natin? Kasama po tayo, nakaupo niya sa trono sa kalangitan. Spiritually, ang tinutok. Spiritually, we are seated in heavenly places in Christ Jesus. Spiritually, we are seated. Kasama tayo nakaupo, spiritually. Nakaupo malapit sa throne niya, spiritually. Ibig sabihin, kung anong authority malapit sa trono, yun din ang authority natin. Palapangan natin, malapit. Nakuha ba natin na mahal? Kasi parang malungkot kayo eh. Kasama ka, nakaupo ni Kristo sa kalangitan. Palapangan natin, malapit. Kasama raw tayo. Nakaupo sa kalangitan. Ibig sabihin, kung anong authority niya, kasi nakaupo siya, He controls everything. He controls everything. Kasama niya pala tayo. Kung ang authority niya, yun yung authority natin. Okay, hindi natin pwede magpa-lumo-lumo, magpahina-hina tayo. Hindi po pwede yun. Bakit? We are already seated in heavenly places in Christ Jesus. Nakaupo ka na. Diba? Sinabi naman na Pino nung umapasok ng tubig sa kalambangka, natutulog man na Pino, diyan sa Biblia. Natutulog, nagbabiyahe yung mga alagad. Biglang may dumating na bagyo. Ginising nila ng Malapinon. Malapinon? Hindi mo ba alam? Lulubog na tayo. Malapinon, tutulog lang. Di mo alam, nalulubog na tayo. Binabagyo tayo. Biglang bumangon ng Malapinon. Sabi ng Malapinon, bagyo! Storm! Still. Be still. Yun yung sinabi niya. Bagyo, tumahimik ka. Yun lang. Pagkastabot na magsalita, biglang nawala yung bagyo. Pati alon nawala. Palapangan natin, malapangan. Tinan mo? Yung authority na yan, nasa atin din ba? Nasa atin din ba yan? Nasa atin din. Palapangan natin, malapangan. Diba? Diba? Pinakita na nga mga pastor, ilang bagyo na. Super typhoon. Diba? Dumating sa Pilipinas. Pag sabi ng pastor, typhoon, stop in Jesus' name. Nagulat yung, ano ba yung pag-asa? Yung pag-asa. Ewan ko, may pag-asa pa ba ngayon?
Meron pa. Sabi nung, ayun ko, may rally daw ngayon. Wala na raw pag-asa ang bansa natin eh. Iba nagrarally. Ito tinutukoy ko pag-asa yung weather bureau, tinutukoy ko. Pero nagrarally ngayon, pag-asa raw, wala na raw pag-asa ang bansa natin. Sa tindi ng korupsyon. Huwag ka makisali dyan. Kahit natin ng korupsyon, pagpapalain ka ng ating malapit. Because you are seated in heavenly places in Christ Jesus. Pag sinabi mo, pagpapala, mahulog ka, pumunta ka sa akin. In Jesus' name, darating sa'yo. You speak with authority. Amen? Yung kahinaan mo, hindi mo malaban-labanan. Sa pangalan ng Jesus, kahinaan ka, maalis ka in Jesus' name. I am a new creature in the name of Jesus. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sila ba? Ang nakikis nila, bagong nilalang. Di ba ang gatin mo? Bagong nilalang ako malapit noon. I am a new creature. Ang mga luma kong pagkatao, wala na. Ulit-ulitin mo, magugulat ka isang araw. Yung kahinaan mo, tanggal na. Malapakan natin, malapay noon. Amen? Ganyan po ang paggamit ng salita ng Diyos. Sa lahat ng bagay, gamitin mo, pagpapala, karamdaman, kahinaan, use the Word of God. I-personalize mo ang salita ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, nakaupo na tayo nakasama ni Kristo. Nirebuke na lapas ito ng araw. Declare na yung mga eskwelahan, walang pasok. May darating na super typhoon. Igawain natin yon, linggo. Rebuke mo na, Pastor. Nakalimutan mo yung pangalan ng bagyo. Bani Jesus! Bagyo! Stop! In Jesus' name! Sa Davao, may nag-stop din eh. Lindo naman pina-stop. Pero wala namang prueba. Dito sa atin, may prueba talaga. Kitang-kita. Pati pag-asa. Nagulat yung pag-asa. Kinabukasan, walang pasok. Pero ang tirik ng araw, napakainit. Palapangan natin, malapit. Sabi sa mga balita, nagreklamo yung mga nanay, yung mga estudyante, mambihirang pag-asa na to. Wala kayong pag-asa. Sabi nyo may super typhoon, bakit ang init ng araw? Walang pasok. Nakita sa monitor ng pag-asa, yung bagyo na parating, biglang lumihis, tumaas. Hindi bumagsak sa Pilipinas. Yan ang authority. Because you are seated in heavenly places in Christ Jesus. Use your authority. Lalo na pag emergency, sigurado yan. Instant yan. Emergency. Yun yan, ha? Siguraduhin mo na, matindi ang prayer mo. Di ba? Before you rebuke the enemy, you rebuke the storm, siguraduhin mo na matuwid ka. Sabi ng pastor, magsisi ka, you pray a lot. Pag-rebuke mo, sigurado yan. Stop yung mga mapanganib, lahat yan, tigil yan. Bagyo, nasa gitna ka ng dagat, lulubog yung barko sa nasakyan mo, you speak with authority, magugulat ka, titigil yung bagyo. Pangalan ni Jesus, sa pangalan ng ating malapit. Proven yan. For how many times? Yung bang likod, ilang beses na ako sakay sa barko binabagyo. From Manila to Mindanao, nung araw, nagbabarko lang kami. Pag inasahin kami na pupunta Mindanao, nagbabarko lang kami. Lulubog na talaga yung barko. Wala ka lang makikita. Nasa gitna ka ng malawak na dagat, wala ka makitang lupa. Puro dagat, ang lalaki ng alon. Yung barko tagilid na. Lulubog na, yung mga tao nag-iyakan na, agawa na ng life jacket. Anong ginagawa ko doon? Nagpupuri lamang sa pangalan ni Jesus. Mamaya-maya, biglang titigil yung bagyo. Tunay, totoo. Stop! In Jesus' name. Madali lang, mamaya, wala na. O, tila mo? Ganon yun. We are seated in heavenly places in Christ Jesus. Malapagan natin, malapay noon, amen? Kaya nga dito sa Roma, balikan natin yung 10:9. Ano sabi dyan? But if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, kung iyo daw ipapahayag siyang bibig ang Panginoon, ipapahayag mo talaga. Meron ka talagang babanggitin. May sasabihin ka talaga. Asampalataya ka siyang puso na binuhay siya ng muli,
mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. When Jesus Christ died and rose again, tinubos na tayo sa lahat ng panganib, sa lahat ng sumpa, sa lahat, tinubos ka na. Use the name of Lord Jesus Christ. Yan, pag sumampalataya kayo, and confess the name of Jesus. Di ba? Ano sabi ng confess? Rebuke yun. In Jesus' name, typhoon, masamang tao, hold up, in Jesus' name, may person, in Jesus' name. That is a confession in the name of Jesus. Amen ba? That is confessing the name of Jesus. Because you believe that Jesus Christ died and buried and rose again, you are already redeemed from all dangers, from all poverty, from sickness, from problems. Sa lahat, you're already redeemed. Tinubos ka na lahat. You confess. Ibig sabihin, you declare the name of Jesus. Rebuke in the name of Jesus. Sawatayin mo lahat ng negatibo. Lahat yan. Maliligtas ka. Sabi naman ng sulatan. Palapakan natin, malapay na ako. Negosyo mo mahina. You confess the name of Jesus. Oh. Lahat yan pwede mo gamitin saan? Lahat ng angle ng buhay mo. You can use the name of Jesus. You can use the word of God. Mahina negosyo mo. Doon ka sa tindahan mo, magpuri ka. Sabi mo, my God shall supply all my needs. Ako, His riches in glory. Binigyan ako ng kapangyarihan upang ako'y magkaroon ng kayamanan. Magugulat ka, ilang panahon yan, yung negosyo mo, biglang lalago at lalago yan. Lalaki at lalaki. Napatulayan na lang. For how many times? Kasi yung negosyo mo palugi, ay diablo yan, gawa ng diablo yan. Gusto ng diablo maghirap ka. You speak the word! Labanan mo! Para magtagumpay ka, pagpapalain ka ng ating malapay. No? Speak the word. Di ba? Sabi ng malapay noon, hindi mo ako, sabi ng Pinoy, hindi ko kayo ginawang buntot, kayo'y ulo. Ano ba? Oh, hindi ko kayo ginawang buntot, ulo kayo. Di, ang kinig, Lord, hindi kang buntot. Mga katabi ko dito, lumalago ang tindahan. Ako, mahina. Hindi ako buntot. Ulo ako. In Jesus' name. Lalago ko in Jesus' name. May God shall supply all my needs. Pangitin mo salita ng Diyos. Isang araw, magsasara ng mga katabi mo. Ikaw lang matitira. Ikaw ang pinagpala. Subok na yan eh. Yung nga lang, lalaban ka talaga. Lalaban naman, diablo. Mga estudyante. Ay, estudyante. Ikapatirin tayo estudyante ng araw. Galing sa overnight, hindi naka-review. Inuna yung overnight. Meron silang Sabado, meron silang examination. May overnight prayer. Malapay nun. Sige, mag-overnight na ako. Overnight nung panahon na nung examination, Sabado, puyat, wala, na-blanco yung mind niya. Pero hindi ibig sabihin na huwag naman kayo mag-review, ha? Hindi naman. Kailangan mo rin mag-aral talaga. Di ba? Pero may mga instances na, di ba? Na hindi mo nagawa. Ang ginawa niya, kumila siya, pumunta sa examination. Pagdating ng mga, wala silang sagutan, hindi nila mga sagot. Kasi hindi naka-review eh. Tinataman mag-review yata. Pero ang estudyante, dapat mag-aaral ka talaga ng maayos. Di ba? Kung kaya mo, di gawin mo. Ano nangyari? Ang ginawa niya, pinaglalagyan niya, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. In Jesus' name, Lord, hindi ako buntot, ulo ako. Yun ang sagot niya, yun ang sinabi niya. Hindi ako buntot, ulo ako. Hallelujah, praise the Lord. Paglabas sa examination, highest. Hindi yan kwento. Totoo yan, nangyari nung araw sa ating kapatid. Palakpakan natin, malapay na. Amen? Wala ka manggayahin iba. Baka naman gayahin iba. Sige niya, gawin ko lang. Ano yung praise the Lord na ako? Huwag naman gayahin yun. Emergency lang yun. Kung kaya mo mag-aral ka talaga mabuti. Pero kung emergency kasi, hindi yan. Sigurado yan. Hindi ka pababayaan ng ating malapay. No? Hallelujah! Praise the Lord! Para bang panampalataya na walang gawa. Sabi ng Pinoon, pagpapalain kong gawin ng kamay,
Gusto mo dumating papala, hindi ka na maghanap buhay. Di ba? Ayaw mo naman negosyo kung hindi ka worker. Walang pagpapalain ng Diyos. Pag negosyo ka, gamit mo ang salita ng Diyos, God will bless the works of your hands. Masipag ka, mayroon ka ng word of God, masipag ka pa, sigurado, pagpapalain ka ng lubusan ng ating malapay. So, minamahal, yan po ang sinabi naman ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Genesis 1:3, let there be light, and there was light. Magkaroon ng liwanag, at nagkaroon liwanag. Yung salita ng Diyos, anong binanggit mo, pag anak ka ng Diyos, yun din ang mayayari. Ganon ang authority binigay sa atin. Anak ba tayo ng Diyos? Walang aninlangan. If you're a believer of the gospel, then you are a child of God. Palapakan natin, malapinoon. Pag naniwala ka sa gospel, anak ka ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Anak ka ng Diyos. May sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Magkakaroon ng liwanag. Sabi mo rin, magkaroon ng pagpapala. Magkakaroon. Di ba? Nagsasaka ka, walang ulan. Magkaroon ng ulan. Sigurado yan, ulan yan. Binabaha ka. Tumigil ang baha, Mahal na Jesus. Walang baha sa lugar mo. Problematic ang Pilipinas ngayon sa flood control eh. Di ba? Di ba? Ay, nakakagulo na. Dahil sa flood control. Wala nangyari sa flood control. Saan kayo napunta ang budget? Alam nyo na yun. Di ba? Huwag na tayo magalit sa mga namumunuwag na wala mga Kristo yan eh. Ikaw nak ng Diyos, you pray, at ang Diyos, kahit na bumagsak ekonomiya sa Pilipinas, hindi ka pa rin pababayaan. Palapakan natin, malapahilon. Amen? Ganun yan. Pangasinan kami nung araw, nalalakad lang kami, Bible study. Ang dadakaran namin palayan, ang putik hanggang tuhod. Naranasan ko yan. Mga 19, basta mga 30 years ago. Ako, may dalawang kasamang sister, dalawa. Punta kami sa Barangay Balaya. Naalala ko, Barangay Balaya, San Carlos City, Pangasinan. Lalakad kami doon sa bukid. May Bible study doon sa Barangay Bugawan, San Carlos City. Tatawirin mo, puro palayan, puro putik. Taniman ng palay. Tag-ulan. Ang lakas ng ulan, anong prayer namin? Ulan! Tumigil ka! Sa pangalan ni Jesus. Biglang umaraw. Malapakan natin, malapay. Nagalit yung magsasaka. Hindi ito mga hallelujah na to. Kang panalangin namin, umulan kayo lang, pinatigil nyo. Galit sa amin. Ganon. Totoo yan. Lahat yan, miracles. Totoo yan. Then, may ilang araw, sobrang init. Katirik yung araw. Lalakad din kami. Mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sana, magkaroon ng lilim. Mamaya-maya, may ulap na makapal. Nawala yung araw. Tingnan mo? Ang daming miracles. Napakadami. Hindi na mabilang. Yun nga lang, you speak your faith. Magsalita ka at ang Diyos ay kikilos. Palapakan natin, malapay. Kaya naman, napakadami pang talata ito. Hindi natin matatapos. We will be continuing our topic this coming Sunday. Looben. Hallelujah. Kaya nga, yung lalabas sa bibig natin, hindi mawawala ng bunga. Kahit magkakaroon ng bunga yan. Hindi mamangyari agad-agad, you speak it over and over again. Ulit-ulitin mo. Ay, mga may sakit dito, mga baguhan. Hindi kayo gumaling. Marami na gumaling dito ng Lihans, sa unang dahil mga pastor, maraming gumaling. May rin hindi gumaling. Ibig sabihin ng Malapinon, gamitin mo ang aking salita. Magitan ng mga latay, ako pinagaling. Ikalawang Pedro, unang Pedro 2:24, sa magitan ng kayang mga latay, tayo pinagaling. Ulit-ulitin mo, sa magitan ng aking kayang latay, sa magitan ng latay, ako'y pinagaling. Ulit-ulitin mo, magugulat ka, wala ka ng sakit. Palapakan natin, malapay noon, amen? Meron nagtanong sa atin yan eh.
Gaano katagal? Hindi ko alam. Minatol, gaano katagal ko babanggitin? Banggitin mo hanggang di ka gumagaling. Palapagin natin. Pag magaling ka na, saka mo na hindi banggitin. Ilang gaano katagal? 1 linggo ba? Hindi ko alam. Kahit 1 taon. Huwag kang tumigil. Sigurado yan, ang Diyos hindi magsinungaling. O ano sinabi niya, gaganapin niya. Nasa Kanya yun kung kailan. Basta sumampalataya ka, banggitin mo na may panampalataya, 1 araw, magaganap at magaganap yan. Dahil kanyang salita, hindi babalik na walang bunga. Palapakan natin, malapayan naman, amen? So ang ating trabaho is to memorize the Word of God. Kung hindi memorize, isulat mo, basahin mo araw-araw. I-apply mo sa sarili mo. Lahat yan, mapupunta sa'yo. Pagpapala, lahat, kahit ano, lahat, banggitin mo. Because when our Lord Jesus Christ died, He redeemed us from all the curses of the law. Palapakan natin, malapay noon, amen. Habang tayo maawit na mahal. Hallelujah. Kaya nga, sinasabi ng masulatan, faith is not silent. Ang panampalataya ay hindi po tahimik. Speak. Ibulong, speak. Isigaw, pwede. Kahit ano, pumili ka. Isigaw mo na malakas, mas maganda yun. Ibulong, pwede rin. Yung salita ng Diyos, balik-balikan mo, araw at gabi, sabi ng masulatan. At mangyayari sa iyo. Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ng salita ng Diyos, magaganap sa iyo. Because a word, the words of God, is powerful in the mouth of the Christians. Abay nawit natin, I give you Jesus, Tagalog. Pagkasa mo'y naglalaho, kailangan mo siya. Kung ikaw ay nag-iisa, ang mundo'y iiwan ka, lumapit ka sa Kanya. Na tinatahan mo, ang pagduhay din natapos, paghihirap dinaranas mo, siya ngayong tanggapin, hindi kanya bibiguin, tawagin mo siya. Si Jesus
alalahan mo lahat ng kabutihan niya sa'yo. Iniligtas ang tulad mo, o kinunin ng Diyos. Si Jesus ang iyong kailangan, siya lang ang pag-asa ng isang kasagutan. Si Jesus lamang imagbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong ito, mundo ng kaguluhan. O si Jesus lamang ating Diyos, siya ang iyong kaibigan. Kung ika'y may karamdaman, pagod ang isip at katawan, hingan mo siya. Kung ikaw ay nanganamba sa kinabukasan, nag-aalala, lumapit sa Kanya. At kung ikaw ay nalalambing, unang pag-ibig mo'y pinagpapalit sa kaunting kasiyahan. Alalahanin mo lahat ng kabutihan niya sa'yo. Iniligtas ang tulad mo, o kay Kundi ng Diyos. Si Jesus ang iyong kailangan, siya lang ang pag-asa ng isang kasagutan. O si Jesus lamang tanging nagbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong ito, puno ng kaguluhan. O si Jesus lamang ating Diyos, siya ang iyong kaibigan. Si Jesus ang iyong kailangan, siya lang ang pag-asa ng isang kasagutan. Si Jesus lamang tanging magbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong ito, puno ng kaguluhan. Si Jesus naman ating Diyos, siya ang iyong kaibigan. Si Jesus ang iyong kailangan, pag-asa ng isang kasagutan.
Praise the Lord. Sa mga baguhan, ngayon na nakadalo, inibig kayo ng ating mahal na Jesus. Tagapin ninyo ang ating mahal na Pinoy. Bilang instrumento ng pagligtas. Ang tao sa mundo ay pansamantala. Mamamatay ang tao. Pero pag naniwala ka sa Ebanghelyo, magkakaroon ka ng buhay sa piling ng ating mahal na Pinoy. Gusto mo maligtas sa apoy ng impyerno? Gusto mo magbago, pagpalain, at may sulat yung pangalan sa aklat ng buhay. Gagaling ka sa mga sakit. Kailangan mo maniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Pinoy. Ebanghelyo, mabuting balita. Ng Diyos na katawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Ang kanyang dugo na banal, nabuhos upang tayo mapatawad. Ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Pero nung namatay ang mga Pinoon, pinatawad ang ating kasalanan. Kailangan natin maniwala sa Ebanghelyo ng ating mga Pinoon. Ikalawa, kailangan ng tao magsisi. Ang pagsisisi ay ayaw mo na ng buhay makasalanan. Ayaw mo na ng masama. Ikatatlo, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikapat, pagtanggap ng Banal na Espiritu. Itaas pang kamay, ating mga bisita. Sundin niyo po ang panalangin ito, galing sa iyong puso. Dakilang Diyos sa langit, mahal na Jesus, ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw ang Diyos ng katawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay para sa akin. Ay yung malang na lugo, nabuhos, para ako'y mapatawad sa aking kasalanan. Mahal na Jesus, patawarin niyo po ako. Banggitin po ninyo, minamahal. Mahal na Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Mula pa na ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay. Gawin niyo po kong tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap ngayon. Amen. And amen. And amen. Mahal na Pinoon, tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin po ng mga kasalanan sa unang dalangin namin ginagalang pastor. Ninisip ko ng mga puso na marumi sa kasalanan sa magitan yung banal na dugo ng magos na krus na kayo napako ng dahil sa amin. Isulat mo ka ng mga pangalan sa lahat ng buhay. Save them, O Lord, their family. Forgive their sins, O Lord, we pray. In the name of our Lord Jesus Christ. In the name of there is Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Lahat na may sakit, ipati yung kamay sa ulo. Samampalataya po kayo dahil 2,000 taon sa Biblia nakalipas, pinagaling na tayo. Sa magitan na kaya mga latay, tayo pinagaling. By His stripes, we are healed. Sa kanyang kamatayan, tinubos tayo sa kahirapan. Kaya minamahal, kailangan natin pananampalataya at lagi natin angkinin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay para sa atin lahat. Dakilang sa langit, malapay ni susunod tayo mga pastor. Pagaling niyo po ang mga kapatiran sa mga baguhan. Sa magitan ng mga latay, kayong pinagaling. By your stripes, you are healed. Nung nabayubay ka sa krus, tinubos mo kami sa lahat ng sumpa, kahirapan, karamdaman. Para sa amin ang kasaganaan sa buhay, binigyan mo kami, you have given us power to get wealth. Hallelujah, by your stripes, we are healed. By your stripes, you are healed. I command the demons of sickness, you have no authority over the Christians. In Jesus' name, I command sickness, cast out. President of God, right now, in Jesus' name, I command poverty, mga kahirapan, inutusan kita, lumayas ka, ngayon din, anak ng Diyos. In Jesus' name, sickness, be healed, problem be solved. In Jesus' name, I command the blessing, inutusan ko ang pagpapala, matanggap mo sa araw na ito, material, physical, spiritual, in Jesus' name, be blessed, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lahat na naniwala na pinagpala at magaling kayo, magaling na kayo, pinagpala sa financial, spiritual, physical, at pinagaling sa sakit. Lahat na naniwala, isang kamay.
tinanggap nyo na, if you believe. Sabi ko tayo na malakas 3 beses, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! God bless you, minamahal. Makabalik po na sa mga upuan. Hallelujah. At tuloy-tuloy pa ating panambahan dito every Sunday, Wednesday and Friday. Then kasabay po natin gawain ngayon sa San Ildefonso, Bulacan. May gawin niyo po tayo doon. Sunday, Wednesday, and Friday. Sa Wednesday din po tayo alauna. Minamahal, pwede natin malapian. Friday, alas 9. So minamahal, tuloy po natin ating kasunduan dahil yung lupa po na lilipatan natin ay mabibili na po natin sa lalong madaling panahon. Palakpakan natin malapay na amen. Kaya tuloy-tuloy po ang ating contribution. Actually, ang usapan natin ay 1,000 a week sa bawat family. Pero nasa inyo na yan. Kung kaya nyo ito pa rin, mas maganda. Kung hindi naman, pagpapalain pa rin kayo. At least, nagsumikap kayo. Amen ba? Mahal, palapakan natin malapay na amen. Kaya, ang nakaraan, ang ating nalikom sa ating contribution is 26,000. Sana higitan natin ngayon. Amen? Higitan natin. Kahit more than 1,000, nasa iya. Pero ang ating talaga is 1,000. Standard. Kung hindi mo kaya, you pray a lot, sumikap po tayo para makatupal po tayo. Mas maganda nga kung ilagay nyo sa sobre, ilagay nyo pangalan para lalo natin ipag-pray sa unang dalangin ng ating mga pastor and beloved children, ating mga pastor. Puri natin mga pastor. Kaya minamahal, magkalupo tayo, nandyan po yung iikot yan sa ating mga para na po natin, matapos na po natin yung paglilipat natin, mabayaran po natin yung lupa, then makapag-construct na po tayo, puri na ating malapino. Beloved Preacher Orlando Magaling sa ating special offering para sa ating paglipat sa ating bagong bahay sambahan. Puri natin. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Ordained Preacher. Mga mahal, tayo magkasama na lang para sa ating mga ipagkakalob. Mapagpala namin yung mga Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoong Jesus, sa pangalan at panalangin paglod na aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Meda, mahal Panginoong Jesus, minsan pa narito po kami mga panoon sa iyong banalarapan bilang mga anak ng Diyos. Tanggapin po, basbasan po, langisan po ang bawat pagkaloob namin mga special offering. Sa bawat masayang nagkaloob mga panoon, patuloy mo pong pagpalain. Ito pong samadala namin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Thank you.
dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Sa Wednesday, dito pang gawain natin. Alauna, Friday, alas 9 ng gabi. Puri natin manapin. Tumayo na tayo sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved, Brother Romy Villamor, nandiyan ba? Brother Orlando Magaling. Great preacher, Orlando Magaling. Sa ating closing prayer, tumayo na sa ating pansamantalang paghiwalay. Amen. Praise the Lord. God bless po. Beloved Order Preacher. Mang milmal, tayo magkaisang manalangin sa ating pagtatapos. O Diyos, sa mga banal sa kataas-taas ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinamamahal Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin, pagluhod namin, beloved parents in the Lord, minsan pa mga Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo po sa aming banal na gawain. Maraming salamat po sa paglangis mo po. Mula po pasimula hanggang sa huling bahagi ng banal na gawain, mula po sa MC, maging sa mga makalangat na awiting joy, maging joyful, maging solemn song, maging sa mga buhayin patotoo at pasasalamat, maging sa mga nagtapat po sa pagbibigay ng 10 bahagi at mga handog, maging sa mga naging awitin po ng aming mga beloved choir at sa pagkain ng salita ng aming napakinggan sa aming beloved mga ngaral, amen, praise God, at maging sa pagkilos ng iyong matamis na banal na presensya sa aming kalagitnaan. Minsan pa mapanoon kung paano po mo po kami pinag-ingatan patungo sa banal na gawain ito, gayon din po ang aming dalangin na pag-iingatan po ang bawat isa hanggang kami makauwi ng ligtas at maluwalhati. Pagpalaan mo po kami. Ito po ang samot na lang namin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen. Praise God. God bless you, naman. We love you so much. God bless Jesus. Loves you more. Ito po.